Talagang 1 buwan ka ng buntis. Ngunit ayon sa eksaminasyon, buo pa rin ang iyong hymen. May mga ganitong kaso sa clinical na practice. Pero hindi pa nga ako nakikipagtalik. Bakit ang hirap ng buhay? Parang susuko na ako. Grandmaster Tao, gusto akong ipagbili ng nanay ko sa matanda para sa dote. Para mabayaran ang utang ng kapatid ko. Bakit? Anak din naman ako niya. Hindi naman ako nakipagtalik. Paano ako nagkabuntis? Grandmaster Tao, ano ang dapat kong gawin? Napakabata mo pa, may problema ka na. Buntis ka ngunit nagkukunwaring birhen pa. Anak, hindi naman ayaw ka ng nanay mo. Nasa eskwela pa kasi at hindi ka kayang alagaan. Ngayon, wala akong pambayad sa operasyon. Bakit may taong nasa likuran ko? Ibig sabihin ba nito na ang sinabi ko? Ethan, may nangyari. Bakit ka nandito? Nawawala ang iyong frozen sperm dati. Nakatago na yun sa ospital. Paano nawala yun? Umuwi na tayo't mag-usap. Hinahanap ka ni Eleanor Graham. Sandali lang. May pera ka ba? Wala akong phone. Bigyan niyo ang dalagitan ng $5,000. May problema. Tumigil ka sa kakasatsat. $5,000. Walang problema. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na. Marami pa siyang pera. Mula ngayon, magpakabuti ka na lang. Huwag mong pabayaan ang isang saglit na impluensya na sirain ang iyong kinabukasan. Ano? Salamat po, salamat. Huwag mo akong tawagin ganyan. Isa lamang akong karaniwang tao, naghuhubog ng aking kaisipan dito. Hindi ko pa naabot ang antas ng isang guro. Pwede na ba tayong umalis? Mommy, Anong oras na? Bakit wala ka pa sa bahay? sige, uuwi na ako. Anak, pasensya ka na. Kapag nakaluwag-luwag na si Mom, babalik ka pa kaya kay Mommy? Hoy, Aurora. Bukas na ang bayaran sa bahay ni Daniel. Nasaan ang pera? Wala pa akong nakuhang part-time. Wala akong pera. Na-release na dapat ang scholarship, di ba? Pinang-tuition ko na ang scholarship. Kung talagang wala kang pera ate, pakasal ka na lang kay Mr. Snyder. Niloko mo ang dinner invitation ni Mr. Snyder noong nakaraang araw, hindi kita pagagalitan. Si Mr. Snyder, naghihintay pa rin sa'yo. Sabi ko ayaw kong pakasal sa kanya. Kung gusto mo, ikaw na ang magpakasal. Ate, makinig ka. Yung $6,000,000 na bigay kaya, kinuha ko na yon. Pangharana sa pamilya ng nobye ko. Mapipilitan ka ring pakasal sa kanya. Ikaw ang gumastos ng $600,000. Kung gusto mo, ikaw na ang magpakasal. Ikaw. Hello. Ito po. Sinasabi niyo po ba, pumasa ako sa medical exam? Sige po, papasok na ako bukas. Ito pala. Nung nagsi-inventory ang ospital, nakita nilang nawawala ang semilya mo. At agad nilang iniulat sa pamilya Graham. Si Eleanor Graham siguro. Alam na ang sitwasyon. Talaga namang tignan mo ang sarili mo. Ang iba nagpapamilya at may trabaho na bago mag-30 anyos. Ikaw, nagpapakawala sa makamundong buhay at magpa-vasectomy para sa pagtataas ng iyong espiritu. 3 anak na lalaki ako sa pamilyang wala man lang naiwan sa kanila. Panganay naging pari. Pangalawa naging monghe. Nagseseryoso ka sa kabundukan. Hindi ko na pinapansin yun. Pero ngayon magpapakapon ka. Pag nagpakapon ka, sino ang magmamana ng yaman natin sa kinabukasan? Anong klaseng tradisyon ng mga Graham to? 3 lalaki, ni isa walang gustong magmana ng kayamanan ng pamilya. Ang pagsasagawa ng tao lang ang habol ko. Kaya talagang magpapakapon ako. Ikaw, anak, walang utang na loob. Binibini Graham.
Ito na lang po, bago siya magpa-vasectomy, mag-imbak tayo ng tamod niya. Paano kung balang araw ay may makilala siyang babae at gustong magkaanak? Eddie, magagamit nila ang test tube baby method para magkaanak. May tagapagmana ang Graham, makapagseseryoso naman siya. Panalong panalo, di ba? Hindi na kailangan. Wala akong interes dito. Ganito na lang. Habang bata ka pa, magpareserba ng tamod mo para may backup plan ka. Pagtanda mo, pagsisihan mong walang anak, marami kang panghihinayang. Tingnan mo nga to, nawala na ang gamit. Madam, ganito po ang sitwasyon. Si Binibini Yu po, matagal nang humahanga kay Ethan. Nang malaman niyang may naimbak na tamod, tinangka niyang suhulan ng doktor para mabuntis sa labas gamit ang tamod niya at mapang-asawa ang binata. Pero, Ano naman? sa araw ng IVF procedure, dahil sa magkamukhang pangalan, hindi sinasadyang ginamit ng doktor ang semilya sa ibang babae, pero mapanatag kayo. Siguradong matagpuan namin ang babaeng iyon at bigyan kayo ng kasiyasyang sagot. Titingnan ko. Tara na. Tungkol sa iyong pagpapaligpi. Huwag nang intindihin, hindi kita sisisyan. Nagpadala na ako ng mga tao para imbestigahan ito. Kapag natagpuan namin ang babaeng gumamit ng semilya mo, magpakasal ka agad kayong dalawa. Hindi ko man siya kilala. At tiyak na hindi ko siya pakakasala dahil sa kalokohan niyo. Biktima siya, tayo ang may kasalanan sa kanya. Ngayon, kailangan nating panagutan ito. Ang dami mong nabasang kasulatan. Wala bang nagsabi sa iyo na dapat maging responsable ang tao? Inay, Sige, tapos na ang usapang ito. Sa panahong ito, manatili ka sa bahay at ayusin ang negosyo. Huwag ka nang mag-isip magtungo sa anumang templo. Aurora, anong oras na? Hindi ka pa luluto, nagugutom na kami ni Daniel. Alam ko, Ate, nakauwi ka na. Nasaan ang kita mo sa part-time? Bilasin mo. huwag mong hawakan gamit ko. Umalis ka. Ibalik mo iyan. Ikaw, buntis ka. Ano? Aurora Hayes. Walang hiya ka. Hindi ka pa nakakatapos ng kolehiyo. Nagpakabuntis ka ng hindi kasal. Saan namin ilalagay ang mukha namin? Tama si inay, sa ganitong kalagayan, paano ka napakakasalan ni G. Snyder? Mas mabuti pa. Magpa-opera, magastos din iyon. Ganito na lang, ngayong gabi, ipapadala kita kay G. Snyder. Sa matandang iyon, sa kanyang edad, ang magkaroon ng anak ay magiging biyaya sa kanyang pagtanda. Anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Bitawan mo ako. Tigil na. Tigil na. Hoy, Mr. Snyder. Itong tao, naihatid ko na siya sa inyo. Sige, nakuha na. Mr. Snyder, bahala na kayo. Ako na ang bahala sa pagbantay sa kanya para sa inyo. Hoy, tumakas ang kapatid mo. Bilisan nyo, hulihin siya. Hinto, Walang problema, nagdadabog lang yan. Paano siya makatakas? hooray! Mahal, kapag nahuli kita, magdudusa ka, habulin. Ethan, yang matalinong si Mr. Snyder, maraming kalokohan ang alam dahil palpak ang kolaborasyon. Baka paniraan ka niya, parang babae sa kama mo o kung ano pa. Mag-ingat ka. Lanan. Siya yun. Maestro, tulungan niyo ako. Nasaan siya? Tingnan mo dyan. Sige na. Anong ginagawa mo?
Binalaan na kita. Huwag kang makisali sa mga trabahong kahina-hinala. Hay! Ang langit ay talagang malupit. Ilang taon kang nagpakalayo sa mundo, ngayon na may dumating ang kapalaran mong pag-ibig. Kailangan sa loob ng 3 buwan, pakasal sa iyong kapalaran. Ito lang ang lunas sa iyong puso. Kung hindi, baka ikaw ay. Ingatan mo ang gamot na ito. Pansamantalang gagaan ang nararamdaman mo. Gamot. Ang sama ng pakiramdam ko. Anong nangyayari? Hindi pa ako nakainom ng gamot. Pero tapos na ang atake na ito. Ang aking tadhana kaya ay, siya kaya? Yun, salamat sa pagsagip mo sa akin. Magkano ang gusto mo? Ano? Sapat na ba ang $1,000,000? Hindi ko kailangan ng pera. Kulang ba ang $1,000,000? Ang 5,000 ito. $50,000,000. Hindi ko alam kung magkano ang singil sa trabaho mong ito. Ang maximum na maibibigay ko ay 5,000,000 at huwag mo na akong makita muli. Hindi ako nabibili. Ito yung 5,000 ibinigay mo noon. Ito, kunin mo na lahat. Ito ang kanyang unang beses. Saglit lang. Pasensya na. Nagkamali ako ng intindi. Wala na yon. Hindi naman na tayo magkikita pa ulit. Bitawan mo ang kamay ko. Kailangan ko nang umalis Saan ka pupunta? Sasamahan kita. para magpaabor. Paano ka nabuntis? Aurora Hayes, tama ba? Habarin mo ang pantalon mo at humiga sa kama. Para lang sa health screening. Kailangan ba talagang ganito kakomprehensibo? Ah, Doc, narito lang ako para. Alam ko kung bakit ka nandito, humiga ka na lang. Ah, baka noong huli kong physical exam, may nangyaring hindi inaasahan. Pero wala na yon. Nagdesisyon na akong ipalaglag. Kung nais mong alagaan ang batang ito, maaari kitang tulungan. Anong ibig mong sabihin? Mabibigyan kita ng pampinansyal na suporta para alagaan ang batang ito. Pero may isang kondisyon. Dapat kang manatili sa tabi ko sa loob ng 3 buwan para tulungan akong patunayan ang isang bagay. Pinapangarap mo bang maging? Hindi pwede. Sabi ko na sa'yo, hindi ako nabibili. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Aminado akong walang panggasto sa bata. Ang dahilan kung bakit ko gustong ipalaglag. Pero mas takot ako na mabuhay ang anak ko ng walang ama. Tawaging anak sira. At lumaking katatawanan ng lahat. Aurora Hayes. Narito ba si Aurora Hayes? Opo, ako po yon. Aurora Hayes, para sa pagpapalaglag. Mahigit 1 buwan ka ng buntis. Napag-isipan mo na ba itong mabuti? Opo. Base sa iyong huling pagsusuri, mahina ang iyong pangangatawan. Maaaring makasama ng husto sa iyo ang pagpapalaglag. Malamang na, hindi ka na muling magbuntis pa.
Naku, bakit ang tagal mong sumagot? Binata Graham po. Alam nyo namang. Diretsuhin mo na. Oo, tama. Tumawag ako para ipaalam na nahuli na ang babaeng gumamit ng semilya. Nahanap na siya. Siya ay nagpa-schedule ng pagpapalaglag kaninang umaga at sa ospital ng inyong pamilya ito gagawin. Inutusan na ang direktor na pigilin ang operasyon. Hindi ko alam kung huli na. Hindi naman siguro nagkataon lang. Ano nang pangalan niya? Nakakatawa nga. Naaalala mo pa ba? Noon, yung naglipat ng semilya mo, magkatulad na magkatulad ang kanilang mga pangalan. Diretsuhin mo na. Aurora Hayes ang pangalan niya. Aurora ang kanyang pangalan. Parang liwanag ng madaling araw. Aurora Hayes. Ang batang ito ay hindi para ipanganak sa mundo. Dok, ituloy na po natin ang operasyon. Napakabata mo pa. Alam ba ito ng nobyo mo? Anong nobyo? Wala akong ganun, ni hindi ko nga alam kung may alam siya. Mukhang alam niya. Nandito rin siguro ang nobyo mo. Kakausapin ko siya. Yung nobyo mo, walang pananagutang lalaki. Dapat malaman kung gaano makasasama sa iyo ang pagpa-abort. Huwag na, Dok, bilisan niyo na po ang operasyon. Sige nga, pumunta ka muna sa kwartong yon at magpalit ng gown. Sasamahan ka ng nurse papunta sa operahan. Huminahon ka. Magsisimula na ang operasyon. Aurora Hayes. Ginoong Graham, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo sa OBGYN? Binabati kita, Ginoong Graham, sa pagiging magulang. Maayos ang kalagayan ng sanggol. Magre-reseta rin ako ng gamot para sa pagbubuntis, para kay Mrs. Graham, at mga bitamina para sa nutrisyon. Hindi ko naman sinabi, itataguyod ko ang batang ito. Ang pagkakaroon ng batang ito ay isang malaking pagkakamali. At saka, nag-aaral pa rin ako. Makakaabala sa pag-aaral ko ang pagbubuntis. Hindi ko kayang alagaan siya. Naisip mo na ba itong mabuti? Dapat panatilihin ang batang ito. Inay, Ikaw. Ano ba ang silbi mo, ni hindi mo mapaalaga man lang ang hipag ko? Ikaw siguro si Aurora, hindi ba? Sa totoo lang, ang sanggol sa tiyan mo ay napakahalaga sa pamilyang Graham. Ito ang huling pag-asa ng aming angkan na maipagpatuloy ang aming lahi basta't handa ka lamang na alagaan ang batang ito. May itinalagang tao kami, mag-aasikaso sa iyong mga pangangailangan habang nag-aaral ka. Hindi talaga ito makakaabala sa pag-aaral mo. At pagkatapos mong magtapos, makakapasok ka agad sa Graham Group. Hindi ba tama iyan, Ethan? kung ayaw mong alagaan ang batang ito, hindi kita pipilitin. Ikaw, gusto mo bang mamatay ang iyong ina sa galit, walang utang na loob na anak? Naku naman. Magiging kahihiyan ako ng pamilya Graham. Ang pamilya Graham, wala na ba itong tagapagmana simula ngayon? Hindi na ako makakauwi. Kung tutulong ang pamilya Graham, mas mabilis akong makakaalis sa tahanang iyon. At ang anak ko, isinilang sa ganitong pamilya, siguradong magiging masaya siya. Itataguyod ko ang batang ito. Napakaganda niyan, Aurora. Umuwi na tayo sa nanay, nakahanda na ang lahat sa bahay para sa iyo, Tara na. Paanong nagawa mong ilipat ang sperma niyang Master Graham? Nasisanti ka na. Ang mga taon ng pag-aaral mo sa ospital, nasayang lahat. Binibining you. Dr. Evans, tungkol sa IVF procedure na nakatakda sa susunod na buwan, kumusta na ang paghahanda? Huli na ang pagtatanong mo, binibini you. Ang semilya ni Young Master Graham ay nagamit na sa ibang babae. Ano, hindi ba't ika-15 sa susunod na buwan? Ang napag-usapan natin. Nauna nang naisagawa ang proseso noong ika-15 ng Disyembre. Ako, ika-15 ng Pebrero, ang napagkasundoan di ba? Matapos ang lahat ng hirap para makuha ang semilya ni Ethan, naisalin na nga. Isang hakbang na lang sana. Binibini you, natanggal na ako sa ospital. Dapat mo akong bayaran ng kahit $300,000. Dodoblehin ko, $600,000. Basta ibigay mo ang kumpletong detalye ng babaeng gumamit ng semilya, ipadala mo sa akin. Sige, okay. Ilang taon na kitang hinahabol, Ethan, itong babaeng to. Pangahas na ninakaw ang para sa akin. Pagbabayaran mo ito. Guro. Ang pabalik-balik na kabog ng dibdib ko ay lubhang humina na, madalang na rin ang pag-atake. Naghari na ang iyong tadhana. Kapag nasa piling mo na siya, ang iyong mga sintomas ay tuluyang mawawala. Ano ang nangyayari? Hindi pa ako nakainom ng gamot. Tapos na ang atak.
Narito ang kapanganakan at pangalan ng iyong tadhana. Ang taon 2002. Siya ay 22 taon na ngayon. Aurora Hayes ay 22 din. Hindi siya. Mula sa bahay, Mrs. Graham. Pumunta tayo. Madam, Mrs. Graham. Aurora, mahal ko, ito si Clara, ang bahay. Mula ngayon, kung kailangan mo ng anuman para sa iyong araw-araw na buhay, sabihin lamang kay Clara, Ginang Graham. Ang lahat ng ito ay maingat na pinili ni Madam para sa iyo. Isang maternity matron, isang sanggol nurse, isang instruktor ng yoga, at therapist. Kung mayroon kang mga katanungan, maaari mo lamang iwan ang mga ito sa amin. Nakatuon ka lamang sa iyong pagbubuntis. Ang iyong kwaro ay handa para sa iyo. Lahat ito ay dekorasyon ayon sa iyong mga gusto. Pagtingin, kung may iba pang kailangan mo, sabihin lamang kay Ethan. Oh, hindi mabuti. Ginang Graham. Ethan at ako, ang mga path lamang dahil sa bata. Kapag ipinanganak ang sanggol, babalik ako sa aking orihinal na landas ng buhay. Kaya, May iba pa. Walang silbi, ni hindi siya makapagbigay ng ginhawa sa isang dalaga. Kung wala nang ibang pag-uusapan, akyat na ako. Mukhang hindi ka pala maaasahan. Ako na ang bahala nito. Aurora, bakit hindi mo na lang? Ay, nak. Biglang sumakit ang tiyan ko ng husto. kaya mo pa ba, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Maari bang dalhin mo itong gatas sa kwarto ni Ethan? Sigurado ka bang ayos ka lang? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Hindi. Ayos lang talaga ako. Nabusog lang ako ng sobra. Magmadali ka na. Malamig na yan pagtagal. Sa akin pa rin pala ang lahat. Bago mahanap si Miss Yu, huwag kang lalapit ng sobra sa ibang babae. Baka lumala ang kalagayan mo. Hindi pala siya yon. Hanapin mo agad ang taong yon para sa akin. At, saliksikin mo ang background ni Aurora Hayes. Mas detalyado, mas mabuti. Pasok. Galing sa nanay mo ang gatas na ito. Ilagay mo na lang sa mesa. Ah. Salamat. Wala akong masyadong maibabalik sa... Ito ang mga cookies na ako ang nagluto. Ingat. Ginang, Graham, itong mga bagong damit. Aksidente lang yon. Wala namang nangyari. Nako, kayong dalawa, dapat noon pa kayo sabay na natutulog. Anong klaseng mag-asawa ang hindi sabay natutulog? Clara. Hawak ko muna ang susi. Bukas ng umaga, bubuksan ko ang pinto para sa inyo. Tara na. Huwag mo nang subukan, hindi to mabubuksan. CJ, ako sa sopa matutulog, ikaw sa kama. Hindi na kailangan. Malaki naman ang kama. Pwede tayong magkabila. Ikaw, ano nang nangyayari? Okay ka lang ba? Kukuha ako ng tulong. Bubuksan ko ang pinto at tatawag ng doktor. Hindi alam ng nanay ko ang sakit ko. Mahirap ang kalagayan kong ito. Hindi ito magagamot ng mga doktor. Mas lalo lang siyang mababahala kung sasabihin. Sandalan mo muna ako. Gagaling din ako pagkatapos.
Kung hindi ikaw ang itinadhana sa akin, bakit nawawala ang hirap ng aking pagsubok kapag ika'y aking nilalapitan? Dahil lang sa pagtulog ni Ethan at Aurora sa iisang kwarto kagabi, ang anak kong lalaki ay hindi maaaring maging malamig. Lahat ng chismis na yan ay walang kwentang usap. Hoy, Aurora. Tara na't kumain ng almusal. Narito, inumin mo ang gatas mo. Mrs. Graham. Niloloko niya kayong lahat. Vanessa, bakit ka nandito? Ito si Vanessa. Magkasama silang lumaki ni Ethan. Pareho ang tunog ng pangalan ninyong, pero magkaiba ang pagkabaybay anong pagkakataon. Mrs. Graham, itong babaeng ito, ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ay hindi, anak ni Ethan. Ano ang sinabi mo? Nabalitaan kong malandi siya sa eskwela, sa ibaba ng kanyang dormitoryo, iba't ibang sports car ng mga lalaki ay nakapark doon araw-araw. Itong anak, sa kanyang tiyan, ay malamang sa isa sa kanyang mga sugar daddy. Hindi totoo. Anong kalokohan ito? Kalokohan, akala mo ba sa pampaganda mo lang, makakapag-asawa ka ng mayaman? Tingnan mo sarili mo. Karapat-dapat ka ba? Tama na. Ang sanggol sa tiyan ni Aurora ay sanggol na ipinipilit ng pamilyang Graham. At si Aurora Hayes, ang napiling manugang ng pamilyang Graham dahil sa mabuting relasyon ng pamilyang Yu at pamilyang Graham. Hindi ko na ito pag-uusapan pa, Mrs. Graham. Ako lang ang karapat-dapat kay Ethan. Ako ang itinakdang kapalaran ni Ethan. Ano ang sinabi mo? Ethan Graham. Hindi mo ba hinahanap ang babaeng ipinanganak noong ika-27 ng Hunyo, 9 hanggang 11 ng umaga, may apelyidong Yu? Narito. Ako iyon. Maaari kayang ang itinakda kapalaran ay siya. Sige, naintindihan ko. Papatignan ko ito. May iba ka pang sasabihin. Ako. Clara, Mr. Graham. samahan mo siya. Sige na. Hindi ako makapaniwalang si Ethan at Mrs. Graham ay nagtitiwala sa kanya. Kapag naipanganak niya ang bata sa Graham family, wala na ako. Hindi pwede. Kailangan kong humanap ng paraan para mapalayas siya sa pamilyang Graham. Masama ang pakiramdam ko. Hindi na ako kakain ng almusal. Aalis na ako. Sunduin na kita. Wag na, sasakay na lang ako ng bus. Bakit bigla siyang nanlamig? Naku naman. Hoy, papasukin mo ako. May urgent akong usapin kay Aurora. Ayon sa patakaran ng eskwelahan, bawal pumasok ang hindi autorisado. Paano ako hindi pinapayagan? Dito nag-aaral ang anak ko. Nanay ako nito. Papasukin mo ako. Kayo. Ano bang problema mo? Ma, bakit ka nandito? Aurora, naku naman. Alam mo, tumawag ako sa'yo, pero hindi mo sinagot. Ang tagal mong hindi umuwi, di ka man lang dumalaw. Alam mo ba, kung gaano ako nag-alala sa'yo? Anong ikinabahala mo? Nag-aalala ka bang di mo ako maipagbili? Pang-dowry sa kasal ng kapatid ko. Aurora, naku naman, makinig ka. Nagkamali ako noon. Pagpasensyahan mo na ako ngayon. Aurora, may pera ka pa ba? June na naman ang hulog sa bahay ng kapatid mo. Nagpapasisingil na ang bangko. Pera na naman? Sa paningin mo ba, exit ka lang talaga ako? Kasi ang kapatid mo, walang-wala talaga siya. Kung hindi, tignan mo edad ko. Dadayuhan pa kita rito. Tsaka, hindi naman yan. Mangungutang ng walang bayad. Babayaran ka niya pag nagkatrabaho. Ito na lang pera ko. Kunin mo muna ito. Maraming pera dito, di ba? 5,000. 5,000. Buntis ka na sa kanya. 5,000 lang ibinigay niya. Aurora, pinaghirapan ko. Pagpapalaki sa'yo, hindi dapat masayang lahat to. Huwag kang magpapagamit. Kahit man lang, dapat abot 2 milyon ang halaga. Bayaran mo muna utang ng kapatid mo, saka tayo mag-usap. Ikaw, kung pera lang habol mo, huwag ka nang lalapit sa akin. Hoy, Tara kayo, tingnan nyo to. Anak kong pinaghirapan kong palakihin. Hay nako, ang hirap na dinanas ko. Tapos,
Nakipagsama sa mayaman. Sa huli, kinalimutan na niya ang sariling ina. Hay naman, paano na ako mabubuhay? Ma, tumayo ka muna. Ako na ang bahala sa pera. Ay. Hello, Aurora, magsisimula na ang defense mo. Nasaan ka na? paparating na ako. Hoy, Aurora. Anong tinitingnan nyo? Wala kayong makikita dito. Aurora, ikaw ang ina ni Aurora Hayes, di ba? Sino ka? Hindi importante kung sino ako. Ang importante, makakapagbigay ako ng pera. Hindi basta-basta makukuha ang perang to. Kailangan kong makita kung anong mahalagang impormasyon ang maibibigay mo. Ay, miss you. Tanungin niyo na ako. Sasagutin ko ng tapat lahat ng alam ko. Ang paksang ito ay pangunahing nagsisiyasat ang integrasyon ng kultura at turis at paglahok ng media. Ang pangunahing layunin ay punan ang agwat sa travel variety shows dito. Tapos na ang depensa ko. Salamat. Susunod, si Aurora Hayes. Aurora Hayes. Kung isa kang babaeng nanunukso ng mga lalaki kahit saan, sa tingin mo gusto ka pa rin ni Ethan. Aurora Hayes. Nabalitaan kong binubuhay ka ng matanda. At buntis ka pa. Ito sa screen. Hindi kaya report yan ng prenatal check-up mo. Anong pinagsasabi mo? Hindi ako binubuhay. Profesor, si Aurora Hayes ay binubuhay ng isang mayamang parokyana at buntis pa. Ang bastos na pag-uugali na iyan ay sumisira sa reputasyon ng Riverfront University. Sa aking opinyon, dapat siyang paalisin para mapanatili ang integridad ng paaralan. Hindi ako. Anong patunay? Itinatanggi mo pa rin. Tingnan ninyong mabuti. Ito si Aurora Hayes at ang kanyang parokyana. Hindi ako makapaniwala, ganito pala siya. Akala ko pa naman ang inosente niya, pero ang landi-landi niya pala. Tama, paano siya naging ganitong klaseng tao? Ngayon may hindi mapabulaan ng ebidensya. Tingnan natin kung itatanggi mo pa to. Aurora Hayes, may iba ka pang sasabihin. Hindi totoo ito. Binago ang mga larawan sa Photoshop. Ni hindi ko kilala ang taong ito. Itatatanggi mo pa ba? Kailangan bang ipakita ko sa lahat ang mas nakakahiyang mga larawan sa lahat? Profesor, kumpleto na ang ebidensya ngayon. Panahon na para patalsikin siya, hindi ba? Aurora Hayes, ikaw ay pinatalsik na. Ay impake mo ang gamit mo at umuwi ka na. Sino ang naglakas loob na patalsikin siya? Ginoong Graham, nandito kayo sa paaralan ngayon. Bakit hindi kami sinabihan ng maaga? Sino kanina ang gustong magpatalsik kay Ginang Graham? Ginang Graham. Si Aurora Hayes pala ay Ginang Graham mula sa angkan ng Graham. Ginoong Graham, siya ang may gawa ng lahat. Sinabi niya sa akin na, si Aurora Hayes ay inaalagaan ng isang patron, ang mga larawang iyon. Siya ang nagpakita sa lahat. Totoo ang sinasabi ko. Aurora Hayes, tungkol sa pag-aalaga sa kanya ni Ginoong Snyder, ang ina niya mismo ang nagsabi sa akin. Ang katotohanang siya'y inaalagaan ay totoo. Subalit, ang nag-aalaga sa kanya ay walang iba kundi ako mismo. May karagdagan pa bang mga tungkol sa mga larawang ito? Ipapa-examine ko ito sa mga dalubhasa. Kung ito ba ay binago, malalaman pagkatapos ng pagsusuri. Kung may gagamit ng masamang paraan, lahat kayo ngayon na naririto, hindi kayo makakatakas. Tara na, iuwi na kita. Ethan, di ka pa rin ba nagigising? Ako ang taong nakalaan para sa'yo. Ako lang ang makapagligtas ng buhay mo. Kapag nagpakasal ka sa kanya, lalo lang lalala ang kalagayan mo. Hindi mo ako karapat-dapat na kalaban, Aurora Hayes.
Kung kaya mo talagang gamutin kahit pera, ari-arian, kaya kong ibigay lahat. Pero ang ating ugnayan ay hanggang negosyo lang. Wala nang iba pang komunikasyon. Ethan, ikaw lang ang gusto ko. Maliban doon, kaya kong tuparin ang kahilingan mo. Ethan, ang dinadalang anak ni Aurora Hayes ay hindi sayo. Wala kang kinalaman dito. Ako na ang bahalang sumiyasa. Siyempre may kinalaman ako. Dahil ang anak mo ay nasa sinapupunan ko. Ano ang sinabi mo? Ako ang naglipat at gumamit ng semilya. Sa akin nang galing, aminado akong nagkamali ako dito, ngunit dahil din sa labis kong pagmamahal sa'yo. Kaya ko nasabing gumawa ng kalokohang ideya. Ako ang taong nakalaan para sa'yo. Ako lang ang makakapagligtas ng buhay mo. Kapag kasama mo siya, lalo lang lalala ang kalagayan mo. Kung ako ang nasa tabi niya, lalo lang sasama ang kalagayan niya. Oras na para umalis. Babala ko sa'yo, bilisan mo ang lahat. Bago pa dumating si Ethan. Itatapon mo na ang basura mo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang aalis ng mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ano naman kung buntis ka kay Ethan? Sa huli, hindi ba't ako pa rin ang naging Ginang Graham? Hindi mo pa rin ba siya nakikita? Mula ng araw na iyon, wala na siyang ni Aninong naiwan. Magpatuloy kayong maghanap. Kailangang makita niyo siya. Tingnan. Kinuha ko lamang sa iyo ang lugar na ito. Dahil ako'y nalulungkot para sa isang batang babae tulad mo. 1 buwan na deposito, 3 buwan renta sa harap, cash o transfer. Sir, wala akong masyadong pera sa akin ngayon. Maaari mo bang bigyan ako ng ilang araw? Walang pera? Kung wala kang pera, bakit rantang isang lugar? Lumabas, lumabas. Hey, sir, sa wakas natagpuan ko ang apartment na ito na may mahusay na kahirapan. Mangyaring huwag mo akong kick out. Paano ito? May isang bar sa ibaba na kumukuha ng part-timers. Magtrabaho doon para sa ilang araw, at marahil ay magtitipon ka ng sapat para sa rent. Isang bar? Huwag mag-alala, ito ay isang legal na bar. Nagbebenta ka ng mga inumin at makakuha ka ng mga komisyon kung magtrabaho ka, at nagbebenta ng ilang iba pang bote. Magkakaroon ka ng sapat para sa rent. Alamin mo ako. Mag-iisip ako tungkol dito. Ano ang ginagawan? Masaya si Miss Yu. Sa wakas ko kick na ang Gerta Puso Aurora Hayes. Labas ng pamilya Graham. Mula ngayon, Ginang Graham ako. Pagkatapos, Miss Yu. Ito ay ang iyong unang araw dito, kaya hayaan mong sabihin sa iyo ang ilang mga patakaran. Hindi ko alam tungkol sa iba pang mga lugar, ngunit ang mga tao na pumunta dito ay alinman sa mayaman o marangal. Ang komisyon para sa pagbebenta ng isang bote ng alkohol ay $5,000. Sa iyong hitsura, may tiyak na maraming taos. Handa na bumili sa iyo inumin. Pumunta. Go sabihin kay Ethan. Ang taong hinahanap niya ay natagpuan. G. Graham, sa tingin ko natagpuan ko ang tao na hinahanap mo. Inumin ninyo. Hoy, ganda. Bago ka rito, di ba? At mukhang walang malay. Hindi alam ng baguhan ng mga patakaran. Timplahan mo si Mr. Lucas, bilasan mo. Ano tong drama mo? Sabi ko walang malay ka, ngayon nagpapanggap ka pa. Pero magaling ka naman pala. Nagustuhan ko. Bitawan mo ako. Aba, siga ka pala. Lalong kitang nagugustuhan, Inday. Gusto kong makita. Kung si Ethan Graham, makikita kang ganito, mukhang babaeng kalye, kung gusto ka pa niya. Hinto ka dyan. Aalis ka agad? Tawagin mo manager mo rito. Hindi ko babayaran tong mga inumin.
Ano ba talaga ang gusto mo? Wala naman. Gusto lang kitang makainuman, Beb. 10,000 dolyar para sa isang inumin. Kung hindi, di ko babayaran to. Inom. Inom. Wala kang matatanggap, ikaw pa magbabayad. Kung di ako makabayad ng upa, wala akong matutulugan ngayong gabi. CJ, umiinom na lang ako. CEO Graham, ano ang dahilan ng pagpunta mo? Ito. Alam mo na ang gagawin. CEO Graham, malaking pagkakamali lang. Hindi, malaking pagkakamali lang. Buntis ka na, nagtatrabaho ka pa sa club. Binalaan na kita. Huwag kang makisali sa maruming trabaho. Hindi mo naiintindihan. Part-time lang ito para sa renta. Kung gayon, lumuhod ka sakit. Baka maawa ako at payagan kitang manatili. Sisiguruhin kong maging komportable ka. Huwag mong idamay ang masasamang isip mo sa iba. Bakit ka nagpapanggap na mabait? Kung magbebenta ka naman ng sarili mo, dito ka na lang magbenta sa akin. Parusa mo to sa pag-alis ng walang paalam. Napakabastos at walang hiya ka. Hindi ko alam na para sa'yo. Ganito ako klaseng tao. Kung hindi ka naniniwala, hayaan mo na lang akong umalis. Hindi na tayo magkikita pa. Nagkamali ba ako ng intindi? Delikado ang kalagayan ko. Hindi ito magamot ng mga doktor. Sandalan kita sandali. Gagaling din ako pagkalipas ng ilang sandali. Mas grabe na ang kanyang kalagayan ngayon. Mas malala ang kanyang kalagayan kaysa nakaraan. Hindi ako ang itinakdang para sa kanya. Magdudulot lang ako ng karagdagang sakit sa kanya. Kukuha ako ng gamot para sa... Wala nang saysay ang gamot ngayon. Sa loob lamang ng susunod na 3 buwan, kasama ang itinakdang kapiling sa ganap na pagpapakasal, maaaring ganap na gumaling ang iyong karamdaman sa puso. Kung hindi mo ako matutulungan, lumayas ka na. Ethan, mamamatay ka na ba? Ngayon, ikaw ang umakit sa akin. Muli, ikaw ang sumagip ng sumumpong ang sakit ko. Paano naman si Vanessa yu? Tulungan mo akong magsiyasa. Ano ito? Saan ka tumitingin? Mula ngayon, mananatili ka sa tabi ko. Bilang personal kong sekretarya. Personal na sekretarya? Huwag kang magpaka-stress. Natatakot lang ako na pag umalis ka, mababalik ka sa masasamang gawain. Sa pagpapanatili sa'yo, mapapatunayan ko ang hinala ko. $100,000 kada buwan. Pwede tayo, pero may kondisyon ako. Sabihin mo, Tulungan mo akong makuha ang diploma. deal.
Ngayon, Ethan, talagang iiwan niya ang nobya niya. Uminom ka muna ng tsaa. Bumalik na si Young Master Graham. Ethan. Ethan. Kagabi, ang ginawa mo. Ang mga desisyon ko, hindi mo dapat pakialaman. Dinala ni Young Master Graham si Aurora Hayes kagabi. Ano? Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Ang impormasyon tungkol sa predestinadong isa, Yu ang apelyido niya. Posible kayang iba pang Yu na magkapareho ng bigkas. Hindi maaari. Ilang dekada na akong nag-aaral ng Taoismo. Hindi pa nagkakamali ang aking hula. Subalit ang taong ito ay talagang kakaiba. Kahit anong pilit ko, hindi ko mabatid ang eksaktong pangalan niya. Sa plano na lang muna tayo manatili. Magandang araw po, Guro. Ako si Vanessa Yu. Ako ang predestinadong isa ni Ethan Graham. Kahit ampun ako ng pamilyang Yu. Ang aking kapanganakan, sa totoo lang, ay batay sa tunay na anak ng pamilyang Yu na matagal nang nawala, basta't makukuha ko ang pagkakataong ito at paniwalain ng guro na ako ang predestinadong isa ni Ethan Graham. Magiging madali na ang lahat. Guro, kung gusto kong lubusang gumaling si Ethan Graham, ano ang dapat kong gawin? Hindi ba sinabi ni Ethan Graham sa'yo? Mahal niya ako, kaya ayaw niyang mabahala ako sa mga ito. Pero hindi ako mapalagay. Basta't magagamot ang kanyang sakit, gagawin ko ang lahat. Yamang ikaw ang kanyang predestinado. Nararapat lang na malaman mo ito. Ngayon, hayaan niyong ipaliwanag ko ng buong buo. Ito ay maging tapat ako. Bilang assistant ko, dapat laging available ka. Naiintindihan ko. Ano? Ano nang ginagawa mo? Wala sa kontrata na kailangan magbigay ng ibang serbisyo. Dito ka sa kwartong ito mananatili. Ito ay para sa'yo. May ear tracker akong ikinabit dito. Sa panahon ng pagiging personal kong assistant, sa ganitong panahon, kailangan kong malaman bawat galaw mo. Ayokong makita kang muli na pumapasok sa kahit anong masamang lugar. Wala akong choice noon, kaya nagtrabaho ako sa bar. Ayokong makinig sa mga kalokohang paliwanag mo. Ako lang ang makagagamot kay Ethan Graham. Kung manlamig man siya ngayon, ano naman? Basta't maaga ko ang pagkakataon. Malulupig ko rin siya sa huli. Ano? Isinama ni Ethan Graham ang babaeng Aurora Hayes sa kanyang pribadong apartment. Sigurado ka bang hindi nagkamali ang impormasyon? Ang impormasyon ukol sa taong kapalaran. Ang apelyido niya ay Yu. Pwede bang ibang Yu na magkatunog lang? Naghihinala kaya si Ethan Graham na si Aurora Hayes ang kanyang kapalaran? Imposible, punong guro, hindi pa siya nagkamali sa loob ng maraming taon. Tama. Hindi pwedeng si Aurora Hayes. Nakikitira na si Aurora Hayes kay Ethan Graham. Mabubunyag din ang usapin ng bata. Ayoko sanang asikasuhin to agad, ang pasaway na yun. Pero mukhang kailangan ko papanigan ang sanggol sa kanyang sinapupunan ng maaga. Dadagdagan kita ng 5 milyong dolyar para tulungan mo ako alisin ang sanggol sa tiyan ni Aurora Hayes.
Ginoong Graham, tama ka pala sa huli. Si Aurora Hayes ay hindi tunay na anak ng kanyang ina. Kinuha siya ng kanyang ina 18 taon na ang nakalipas. Aurora Hayes. Pumunta ka agad sa kumpanya. Ah, sige, pupunta na ako dyan. Tara na. Nay, alam mo naman, noong nakaraan dahil sa kanya, mga tauhan ni Binatang Graham, nadurod siyang isa kong tadya, ilang araw akong nakahiga, nagpapagaling. Ngayon, hindi na tayo pwedeng magkamali ulit, di ba? HMPH, yang walang kwentang yan, swerte lang noon. Nakilala si Binatang Graham. Ngayon, wala na siyang swerte. Pag nasira na ang cellphone na ito, kahit gaano pa siya kagaling, HMPH, walang makakapagligtas sa kanya. Handa na ba ang lahat ng kailangan? Nay, huwag kang mag-alala. Nasaan ang kamera? Nasa loob ng manikang ito sa tabi ng kama, sa anggulong ito, makukuha ng buo ang kanyang mukha. Ah, oo nga pala. Handa ko rin ito. Pinahusay na asul na table task. Sabi nila napakalakas ng gamot na ito. Mamaya, ibibigay ko ito kay G. Snyder. Tiyak na mapapalaglag niya ang sanggol. Pagkatapos nito, ipadala mo agad ang bidyong yun kay ate. Mabait pala si Miss. Nagbigay pa ng buong 5 milyong dolyar. Noong una, nang kunin ko siya, naisip ko, paglaki niya, magkakaroon kayo ng bigay kaya. Sinong mag-aakalang? HMP, siya palang pinagkukunan natin, di ba? Naku po, nandito na si Mr. Snyder. Nasaan siya? Ah, Mr. Snyder. Ngayon, huwag kayong mag-alala. Sinisiguro ko po, walang makakaistorbo. Ah, oo nga pala. May inihanda rin ako para sa inyo. Binabastos mo ko ng palihim, no? Mr. Snyder, nagkakamali po kayo. Pinapaganda ko lang ang sitwasyon ninyo. Mula sa apartment mo rito, kalahating oras lang nilakad. Bakit wala pa si Aurora Hayes? May nangyari kaya? Umuwi na siya. Saan ka pupunta? Magligtas ng tao. Gising na, mahal? Nakatalas ka sa akin sa hotel kanina. Pero ngayon, nasa bahay mo na. Tingnan natin kung paano ka tatakas. Tara na. Hindi, lumayo ka. Huwag kang lalapit sa akin. Bitawan mo ako. Tara na. Bitawan mo ako. Array. Mr. Graham, ano ang ginagawa? Nasaan si Aurora Hayes? Si Aurora. Ah, si Aurora. Ilang araw na siyang hindi umuwi. Nasaan si Aurora Hayes? Hoy. Huwag kang lalapit. Huwag kang matakot. Ayos lang, ayos lang. Tigil na sa paghampas, Mr. Graham. Alam kong nagkamali ako. Ethan, tama na yan. Mamamatay siya kung hindi ka hihinto. Akin na to.
Naiintindihan ko. Hoy! Sinong nagsabi mong makikialam kayo sa maling tao? Wala ako sa kung ano man to. Sila ang nag-utos na pumunta rito. Hoy, tigil na. Tigilan nyo siya. Kakagaling lang sa sugat. Kung pananakit pa kayo, matatapos ang lahi natin. Reyes, Hoy, si Miss Yu ang may pakana. HM. Talaga? May utak pala sa likod nito? Tara na. Magpasakop kayong lahat sa pulisya. Ang nangyari ngayon, walang takas sa hustisya. Nako, Inay, Ethan. Ang utak sa pagkakidnap na ito ay si Ating Yu. nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makakamit mo ang hustisya. Anong ginagawa mo rito? Tungkol saan ito? Yamang nakakapagpagaling si Vanessa sa'yo, at dinadala niya ang anak. Dapat mo siyang bigyan ng angkop na titulo. Siya. Nagplano ng pagdukot na muntik ikamatay ni Aurora. Mrs. Graham. Wala yun kung magtiis ng kaunti. Si Ethan lang kasi ay hindi malusog. At hindi siya dapat madalas magalit. Nakikita mo ba kung gaano ka nagmamalasakit si Vanessa? Dinadala niya ang iyong sariling laman at dugo. Upang magpatuloy ang lahi ng Graham, kailangan mo siyang bigyan ng titulo. Hindi ko pa hihintulutan ang isang babaeng walang hiya na tulad niya na pumasok sa pamilyang Graham. Tapos na ang usapang ito. Bukas, pupunta ako sa pamilya Yu para magharana. Vanessa, umuwi ka na at maghanda. Sige. Kumusta ang pagganap ko? May utang na award sa iyo ang Oscars. Ginang, Graham. Desisyon na ito. Sa Sabat, ang engagement banquet sa Northern Star Hotel. Sige. Bagamat si Vanessa ay aking ampon na anak, Yu pa rin ang apelyido niya. Dapat maging marangya ang engagement banquet na ito. Siyempre, magpapadala ako ng mga paanyaya sa lalong madaling panahon. Huwag kayong mag-alala, Ginang, Graham, Vanessa. Bilang magiging manugang na ng pamilya Graham, may nais akong pag-usapan ng pribado sa iyo. Ayos lang ba ito? Siyempre po, matagal ko nang gusto matutunan kay Ginang Graham tungkol kay Ethan para mas maalagan ko siya. Nabalitaan kong Ginoo at Ginang Yu nawalan ng anak na babae 18 taon na ang nakalipas. Tama. Kung hindi siya nawala, mag-aasawa na sana siya ngayon. Binatang Ginoong Graham. Bakit bigla nyo itong tinatanong? Ano ang pakay ninyo? Sa ilalim ng kanyang collarbone, may peklat bang hugis buwan? Oo, meron. Kung gayon, Ginoo at kailangan ko ang kooperasyon niyo. Sa palagay ko, nahanap ko na ang inyong tunay na anak. Anong problema? Hindi ka ba masaya na makita ako? Bakit ka nandito? Para babalaan ka. Alam mo namang, magpapakasal na ako kay Ethan. Para sa akin, alamin mo ang lugar mo. Hindi mo kasing lebel si Ethan. Hanggang bukas ng huli. Umalis ka sa bahay na ito. Kung hindi, kapag kami na ni Ethan, tatawagin ka nilang kabit niya. Saan ka galing? Bakit ang late mo umuwi? Nakahanap ako ng trabaho. Hindi na ako titira dito. Anong ibig mong sabihin? Sinusuway mo ang kontrata. Hindi ka na kontento sa $100,000 kada buwan.
100,000 kada buwan. Ano tingin mo sa akin, Ginoong Graham? Sabihin mong nanatili ako para mag-imbestiga lang. Pero dahilan lang pala para may kabit. Anong nangyayari sa kanya? Isang araw lang na hindi nagkita, nag-iba na ang ugali niya. Hipokrito ka. Mag-aasawa ka na kay Binibining Yu. Nanggugulo ka pa sa akin. Bukas ng 10 oras ng umaga, Northern Star Hotel. Gusto mo pang dumalo ako sa kasal nila? Hindi ako pupunta. Huwag mong kalimutan. Personal assistant kita. May kontrata tayo. Pagkatapos ng bukas, wawakasan ko na ang kontrata. Kung gayon, tuparin mo ang pangako mo. Hoy! Pagbati kina J. Graham at Binibini Yu sa kanilang kasunduan. Halika, pagbati. Salamat. Hindi ka ba buntis? Paano ka nakainom ng alak? Akala ko juice lang ito. Sino yan? Di ko pa siya nakita. Sa grupo natin dati. Tingnan mo ang kanyang pangangatawan. Malamang anak yan ng mayamang pamilyang galing abroad. Anong ginagawa mo dito? Sinong pumayag na pumunta ka? Umalis ka rito. Lumabas ka na agad. Magpakabait ka sa sarili mo. Kung manggugulo ka sa plano ko, papanagutin kita sa buong River City. Ako ang nag-imbita sa kanya. Paano mo siya pinalalabas na mawawala? Ethan, bakit pinoprotektahan mo pa ang babaeng maharat na ito? Mga pinagpipitaga ng panauhin. Malugod kayo, binabati sa kasunduan ni na G. Ethan Graham at Binibini Vanessa Yu. Palakpakan natin ang mga bida na lumalapit sa entablado. Bago simulan ng seremonya, may sasabihin muna ako. Dr. Evans, tungkol sa IVF procedure sa susunod na buwan, kumusta na ang paghahanda? Miss Yu, huli na ang pagtatanong mo. Ang semilya ni Mr. Graham, matagal nang nagamit na sa ibang babae. Ito. Hindi ba't ito? Ang boses ni Miss Yu. Parang, nasa telepono siya. Tama? Patayin mo yan. May sira sa sound system. Putulin ang kuryente agad. Naitalaga na ang proseso noong December 15, na kumpleto na ito. December 15, hindi ba't araw yon na pumunta ako sa ospital para sa health certificate ko? Hindi madali makuha ang semilya ni Ethan at ilipat ito. Isang hakbang na lang. HM, panganay na Binibini Yu. Sinubukang gumamit ang anak para mapanatili ang posisyon. May sasabihin ka pa ba? Peke ito. Gawa-gawa lang lahat. May nagbabalak na iskandalo sa akin. Ethan, maniwala ka sa akin. Siya yon. Siguradong gustong sir-an ako niyan. Naiinggit siya sa pagpapakasal ko sa Graham family. Kaya jijibing niya ang engagement banquet. Kaya niya ako binuhatan. Mga tao, huwag kayo malinlang sa kasuklam-suklam na taktika. Huwag magpalinlang sa kasinungalingan. Totoo. Dahil sa katayuan ng pamilya Yu sa River City, hindi kailangan ni Miss Yu ng anak para sa posisyon, di ba? Ipatawag ang tao rito. Air Evans, nais kong sabihin mo ang lahat ng alam mo. Upang bayaran ang mga kasalanan mo. Si Miss Yu ang may pakana. Pilit niya akong pinilit. Binigyan niya ako ng $3 milyong para ilipat ng patago ang kay Mr. Graham. Tumahimik ka. Akala mo makapagparatang ka ng walang ebidensya. Maniwala ka man o hindi, papaniwalain kitang mawala sa medikal na komunidad. Heto ang ebidensya. Nakalimutan mo ang tamang oras ng operasyon, kaya nawala ang sperm sample ni Mr. Graham. Ginamit ito sa isang tao, nakapangalan mo. Dahil hindi ka nabuntis kay Mr. Graham, gumawa ka ng peking pregnancy test. Nilinlang mo siya para panagutan ka at pakasalan ka. Ngayon, sa pagkumpirma ng mga tao, at pisikal na ebidensya, ano pa ang masasabi mo? Kaya ang lahat ng ito ngayon ay para lang ibunyag. Nagagawin ko ang lahat para mapang-asawa ka. Hindi ba? E ano ngayon? Ako ang iyong tadhana. Ako lang ang makakapagligtas sa buhay mo. Hindi mo ito matatanggi. Huwag mong kalimutan. Ampun ka lang ng pamilyang Yu. E ano naman? Ang tunay na Miss Yu ay nawala 18 taon na ang nakalipas. Hindi siya patay. Narito na siya ngayon. Imposible. Nawawala siya ng 18 taon. Kung gusto nila siyang hanapin, matagal na sana. Marcus Chen.
Hindi, you. Ito ang EI paternity test para sa inyo at sa inyong anak na Aurora, Aurora, ikaw talaga ang Aurora ko. Hinahanap kita ng 18 taon. Hindi. Ito. Imposible ito. Nanay. Pekeng DNA test ito. Ito'y huwad. Ginagamit niya itong pagkikita para umangat sa lipunan. Vanessa. Pinaghirapan kitang palakihin. Naging masama ka pa lang taong ganito. Nanay. Ako ang anak ni. Bakit siya ang pinaniwalaan mo at hindi ako? Hindi, you. Ang inyong tunay na anak ay may marka sa ilalim ng collarbone. Oo. May marka siyang hugis gasoklay doon. Nasa ilalim ng collarbone niya. Aurora. Ikaw talaga ang aking Aurora. Aurora. Naghanap ako sa iyo sa loob ng 18 taon. Nahanap din kita. Impostor ka. Pangahas mong kinuha si Ethan sa akin. Binuwag mo ang buhay ko. Ayos ka lang ba? Nababaliw ka na ba? Nanay, tatay, anak din naman ako. Sa 18 taong pagturing nyo, ako ang laging nandito. Paano siya biglang bumalik at kunin ang lahat? ang pamilyang Yu ay walang anak na tulad mong Traidora. Dahil sa kasamaan mo, paulit-ulit mong sinaktan si Aurora. Mga gwardya, dalhin niyo siya. Bitawan niyo ako. Ako si Miss Yu. Bitawan niyo ako. Kaya, pinanatili mo ako para lang malaman kong ako ang itinakda mo. Ang engagement banquet na ito ay para sa'yo. Aurora, pakakasalan mo ba ako? Gusto ka lang niya dahil sa tadhana. Walang ibang dahilan. Ayoko. Ayaw ko. Aurora, ako. Ethan, Ethan. 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 Masama ito. Mga kaibigan, tapos na ang piging ngayon. Malaya na kayong umalis. Kumalat na ang lason sa katawan niya. Ngayon ang huling araw ng 3 buwan. Kung magpatuloy ito, mamamatay siya. Miss Hayes, ikaw lang ang itinakdang makakalutas nito. ako. Pero, anong gagawin ko? Para tuluyang mabasag ang sumpa. At pagalingin siya. Dapat ang itinakda ay, kay Ethan, ay magpakasal. Kalokohan. Si Aurora ang anak ko, ang dalaga ng pamilya. Ngayon lang namin siya nakita. Bakit siya? Buntis siya. Paano kung may mangyari sa kanya? Anong mangyayari? Si Miss Hayes at Ethan Graham ay itinakda para sa isa't isa. Sila'y para sa isa't isa, walang mangyayaring masama. Aurora, iligtas mo si Ethan Graham. Matagal nang nilinang ni Ethan ang puso niya. Gusto niya ba talaga ako? O dahil lang ba kaya kong pawiin ang sakit niya? Gusto kanya talaga. Ang piging ngayon ay para sa iyo. Kumusta? Magaling ba ako umarte? Dapat kang bigyan ng Oscar. Tinulungan na kita. Kailangan mong ibalik ang manugang ko. Huwag kang mag-alala. Sa piging, magyayabang si Vanessa Yu at ibubunyag ko ang mga kasinungaling niya. Ang tunay na manugang ay mapapangasawa ni Graham. Nakakagalit. Halika, umuwi na tayo. Aurora, Ilang beses niya na akong iniligtas. sige. Ililigtas ko siya. Panginoong tao, sagipin mo ako. Pagkatapos nito, quits na tayo. Naisip mo na ba ng mabuti? Hindi kita pipilitin. Kung ayaw mo, Naisip ko na. Sandali lang, ano yon? 7 beses. Magiging malumanay ako. Mahal kita.
Aurora, Alam kong sinabi mong gusto mo ako. Dahil kaya kitang iligtas. Hindi mo talaga ako gusto. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Ngayon naman, ako naman ang sumagip sa'yo. Quits na tayo. Huwag na tayong magkita pa. Ingat! Pasensya na. Ang tinatawagan ay hindi maabot sa kasalukuyan. Aurora. Aurora. Nawawala na si Aurora. Nanay, Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang bunsong babae ng pamilyang Yu. Sa ilang araw, ay dadalhin ko mula sa Ateria City ang mga angkop na binata at makakapamili ka ng dahan-dahan ng iyong mapapangasawa. Sumakay na tayo sa kotse. Ginoong Graham. Ayaw ni Ginang yun na papasukin. Ang sino mang Graham o mga aso sa loob. Hindi sumasagot si Aurora sa mga tawag ko. Kailangan ko siyang makausap ng harapan. Ayaw makipagkita ni Aurora sa'yo ngayon. Lumabas ka na. Hindi ako susuko. Babalikan ko siya. Mahal ko, dapat sa akin lahat ito. Ngayon hindi na ako makauwi. Kung hindi ko ito makukuha, wala ka rin. Aurora. Ilang araw ka nang nagkukulong sa bahay. Magpahangin ka naman. Mabuti ito para sa'yo at sa sanggol. Nakahanda na ang sasakyan. ma, babalik agad ako. Gino, pupunta po ako sa art exhibit. Parang mali ang dinadaanan natin. Hello. Ethan, ako. Aurora. Hello. Aurora, anong nangyayari? Hello. Aurora, Ethan. may problema si Aurora. Tumawag ng pulis. Oh. Nahanap ko. Sa abandonadong klinika sa kanlurang bahagi ng lungsod. Nauuna na ang eksaktong lokasyon sa inyo. Gising na siya. Ano ang gusto mo? Wala masyado, kukunin lang. Ang sanggol sa'yo ng maaga. Ikaw. Labag sa batas ang ginagawa. Alam ko yan. Ano ngayon? Kaya pinili ko ang abandonadong klinika. Malayo ito sa sibilisasyon. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. Gawin mo na.
Aurora. Aurora. Kasalanan mo lahat. Dapat ako ang gusto ni Ethan. Nasaktan ka ba? Mamatay ka. Ethan, Hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga balak. Aksidente lang. Vanessa Yu, pinaghihinalaan kang manginap. Arestado ka na ayon sa batas. Sumama ka, dalhin siya. Ethan. 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 Gising ka na. Tatawag ako ng doktor. Hindi naman malala, pwede ka nang umuwi kahit kailan. Hindi ba dapat siya ma-exam ulit? Matagal siyang nawalan ng malay. Koma dahil sa labis na pagdurugo, naging medyo matagal lang. Walang problema. Pero, Kumpara sa nakaraang eksaminasyon niya, ang mga vital signs ni G. Graham ay lubos na bumuti. huwag kang mabahala. Ayos lang ako. naku, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Kung sinagot ko lang sana ang tawag mo, hindi sana ito nangyari. Parang sulit naman ang sugat ko. Kahit papaano nakita ko. Ang pag-iyak mo para sa akin. Hindi ako umiyak. Sige, hayaan nating ang baby ang magsabi. Umiiyak ba si mommy, ha? Ikaw, anong pinagsasabi mo? Aray, Anong nangyari? May masakit ba sa... parang nanghihina na naman ang puso ko. Umabot na naman, Hindi ba't lubusan itong nagamot dati? hindi pang matagalan ang lunas. Kailangan ng isang kurso ng gamutan bawat taon. Impostor ka, hindi ka ba deboto sa tao? Kung palagi itong mangyayari, hindi ba makakaabala sa iyong pagninilay? Ang pagkakaisa ng magkasalungat ang tunay na dan.